Hi, Yusek. President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kung di po tayo nagkakamali ay last week pa po ito na balita, kaya po alam namin kung gaano po Nakakatuwa na. Naisulat na sa Google Map yung West Philippine Sea. Bakit? Ano meron sa mababasa natin West Philippine Sea? Pwede naman tayo, kahit nga tayo, maglagay tayo doon. Pwede naman tayo magsulat doon. Lagay natin, Clear Castro Sea. Ano ba sa'yo doon na isulat na yung ano? Ano meron? Dahil nakilala. Sabihin natin, nakasulat na doon sa nakasulat na doon sa Google Map na atin ang West Philippine Sea. Wala nang makakaagaw. Dahil nasulat na sa Google Map. Masaya na tayo doon, di ba? Galing. Ang babaw. Lagyan natin ng doon. Tawag sa Bisaya, payaw. Tapos, palakihin natin yung malaking payaw para makita din sa Google Map. Payaw ng West Philippine Sea. Para pamahayan ng mga galunggong. Gigi, tuloy. yung kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? Para ito sa buong bansa. Masaya na Oo nga, masaya kami. Mali. Palakpak pala. Saan ba yung palakpak ko? O, ito. Palakpak pala. Yan, ready, palakpak. Yahoo! Yan, tuloy. makilala ang West Philippine Sea kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, Yan. Hulaan ko sino nagsabi dyan. Galit kay Marcolita. Sinuplang kayo eh. Kaya totoo naman sinasabi ni Marcolita. Tayo lang nakakilala ng West Philippine Sea. Wala pa naman. O ngayon, linagay na sa Google Map. Itong Google Map, pwede naman tayo mag-request ng taga-Google. Pakilagay ng West Philippine Sea dito. O, di ba? Pwede naman sila mag-intro. Mag-intra dyan. Tayo sa mga pro. Kaya tayo dyan sa Google Map. Pag itong apps mo ay pro, pwede kang maglagay ng address mo dyan. Di ba? Dahil nakita na sa Google Map, masaya na tayo. Tama na ba yun? Oh. So, ano na? Hindi totoo yung sinasabi niya, no? Sinasabi ni Marcolita na tayo man lang nakakilala dyan sa West Philippine Sea. O ngayon, nakita na sa Google Map. Oo, di i-feed na doon na. Oo, pakitingin na lang sa kayong mga taga dyan sa Amerika, pakatingin dito sa Pilipinas, may mabasa na kayong West Philippine Sea. Ay, nako. dahil nagkaroon ng pakilala sa isang platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang Madam, isama natin, pakilala din natin sa sa platform sa Facebook. Sabihin natin na, oy, makita na sa Google Map ang West Philippine Sea.
Lagay tayo doon. Masaya na tayo mga Pilipino dahil makikita na ang pangalang West Philippine Sea sa Google Map. Tapos i-post natin sa Facebook. Tapos kinabukasan, may nag-delete. Dinidelete itong West Philippine Sea sa Google. Sabi natin, ay mga kababayan, fake news pala. Biro lang, biro lang. Ipinagpupunyagi po natin dahil isa to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Tapos, sinong andoon sa West Philippine Sea? Sinong andoon? Mga Chinese? Oh. Huwag na natin. Ipagmalaki, alam niyo po mga kababayan, itong West Philippine Sea, pagmalaki man natin o hindi, may pangalan man o wala, pagsabihin na atin, pag totoo yung sinasabi na kahit isang pulgada na hindi surrender itong bahagi ng Pilipinas, bahagi na ating soberanya, okay na yon. Hindi na kailangan may pangalan, may ganon-ganon. Gawin mo na. Hindi na makakatulong ba rin yun? Sabihin mo sa China, hoy, China, andun na sa Google Map. Yung pangalan namin, West Philippine Sea, huwag na kayong makialam dyan. Di ba? Makialam pa rin yung mga Chinese. Alam mo yung mga Chinese, kahit ba diya nga, kumbaga sa Bisaya, gidaginot ng anina, gidaginot ng animbarya, yun pa kayang West Philippine Sea. Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than Ang galing. Statistics ka. Ratio. Sa survey, madam, hindi naman ibig sabihin pag magpasurvey ka, pag halimbawa itong 100 million plus na populasyon ng Pilipinas, pag magsurvey ka, ubusin mo yung 100 million, kumuha ka lang ng kaparte ng 100 million tapos doon ka para makita mo yun. Tapos sabihin mo na, hindi naman, ulitin ho natin anong sinasabi dito. Natatawa lang ako. Ito si Mama, abogada to. Tapos itong mga abogada, pagkakaalam ko, magaling din to sa, kumbaga sa mga maliliit na mga pag-uunawa. Magaling to sa arithmetic. Ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Ang linaw. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito. Dito na naman sa fake news.
So, dahil ba ay bumababa ang trust rating ng ating Pangulo, doon natin ibintang sa fake news? Sabi ko na nga, pag negatibo, itong hampas dito sa kabila, fake yun. Wala kayong ibang dahilan. Itong survey, mababa ang rating, fake yun. Fake. Ang galing ng logic dito. Ano pa mga kababayan? High school graduation lang ako. Pero kahit papaano, pinilit ko pa rin sarili ko na intindihin yung mga lingwahe. Pero ito si Madam, fake news lang nga, fake news na lang, fake news. Yay! Sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." O, diba? O, diba? Hindi naman lahat. Kaparte lang. Wala yung kaibahan yun sa sinasabi mong trust rating. Ang baba lang. Tapos ngayon, no, binasihan mo. So, ibig sabihin naniwala ka dyan. Pero yung sa trust rating survey, hindi ka naniwala. Yeah! Galing. End quote. Ano mo? Quote. Tuloy. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung Yeah! Pag-big news talaga. Ang galing. May pagdugtong ka. Fake news, idugtong ka. Pero tungkol sa ibang bagay, wala, hindi pa to final. Bira. Yaw! ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga Hindi totoo. Ito ay totoo. Ay pakita namin dito. Wala. Diba? Tapos sabihin mo na lang dito sa mga pumupuna sa inyo, fake news. Ang galing. Tuloy-tuloy. respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. So, hindi kayo naniwala sa survey dahil bumaba
Pero pag mataas yung rating, sigurado ang dami mong masasabi diyan. Di ba? Dahil mababa yung rating, ano yun? Hindi yun. Patuloy pa rin nagtatrabaho dyan. Hindi yun napiktado. Pero ang totoo, masakit. Kahit ako naman, sabihin ako, halimbawa ako, rating. Kahit niya sabihin lang, hoy, yung trabaho mo dyan, wala sa ayos. Wala pa yung rating, sinabit ka lang, hindi maayos yung trabaho mo. Yun pa kaya yung sinasabi ng mga pasurbi-surbi. Trust rating, tapos bumababa. Tapos itong inalipusta ninyo, tumataas. Masakit, di ba? Pero alam na po namin, kahit ano pa, kahit zero pa yung rating ng Pangulo pa rin, hindi mawawala, hindi matanggal pagiging Pangulo. Kahit bukas, zero pa yung trust. Presidente pa rin yun. Bakit sa mga survey-survey? Sino pa simuno dyan sa mga survey-survey? Di ba yung mga pros ninyo? Di ba yung mga iba pa dyan, nagbabayad pa nga daw, umano? Tapos yung pag-survey, kulilat, sabihin, fake yun, fake. Ano yun? Yung mga pros yun, nagpapalabas yan. Hindi yun totoo. Walang nagpapasurvey dahil kulilat eh. Pero pag mataas yung rating, ayun, ganun. Salamat pa naman. Marami pa rin nagtiwala sa ating administrasyon. Dahil kulilat, fake news. Bira. Pero Tuloy-tuloy. ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Umano lang nga, umano. Totoo naman bumaba. Bakit sabihin mo ng umano? May survey na nga. Pero ito mga survey, pag halimbawa nila hindi sila maniwala dyan sa survey, sabihin itong yung mga firm na nagkakandak ng survey, sabihin mo na fake news yun, hindi man yun totoo. Pero pinagkakatiwalaan to nila. Tapos sinasabi mong umano. Baka fake news. Alam mo, Madam Claire, maganda yun. Yung may fake news. Dahil halimbawa, pag walang fake news, sabihin na yung ito na ang trust rating ng ating presidente, bumababa. Takot po. Yun ang sabi ko eh. Wala na talagang tiwala yung tao. So baga, maniwala ka agad. Pero ngayon, na may fake news, baka fake news lang yun. Hindi yun totoong bumababa. Baka bukas bumawi yon. Baka tumaas bukas. Ay. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, Dahil, kulilat.
Dahil kulilat. Yeah. Yaks. 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Oo nga, ratio nga lang yun, madam. Statistics nga. Statistics. Para bang mag-drawing tayo? Ratio ba, ma'am? Para bang mag-drawing ka ng bahay? Lima, mag-drawing ka ng may plano, gagawa ka ng karsada. Gagawa ka ng karsada. Tapos, ang ratio mo, 1:1 talaga sa drawing mo. Saan ka pa maghanap ng papel na umabot? Halimbawa, 1 kilometer lang yung gagawin mong karsada. Saan ka maghanap ng papel ng 1 kilometro? Mag-drawing ka ng 1 kilometro doon. Kaya nga ratio yun. Statistics. Madam? Hindi mo naman sukatin ang kabuuan, yung 1:1. Parte lang yun, ratio. Halimbawa, itong mga marine architecture. Marine architect, gagawa sila ng model ng isang barko. Ratio yun. Hindi naman agad sila gawa ng model na totoo talaga actual na barko. Ganun kalaki. Halimbawa, itong barko, gano'n ka ba? 300 meters. 400 meters sa barko. Ratio ngayon. Parang ganun lang din yun. Mapagbasihan na yun, madam. Magaling ka sa arithmetic. Abogado ka eh. Ay, naku. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ano? Dinidikta ng tao? Dinidikta ng konstitusyon para magtrabaho sa tao. Yun. Yun, madam. Iwan ko sa iyo, Karyong. Nangingialam ka pa. Ay, nako. Tuloy. Last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito. Ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan nung pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Huwag tingnan. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Wala ka pa naman sinabi. Doon ka lang po sa fake news at saka yung nahuli. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin, Walang gutom program. Pero may nagugutom na. Ano. Ibahin nyo. Pasmo program. Pasmo ng pangako sa 20 pesos na bigas. natin dito 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno
Nakarating. Nakarating sa piniling lugar. Halimbawa, sa mga murang bilihin, sa Kadiwa Center. Na ang bumibili lang doon itong mga forest of the poor. Pagkakalam nyo, yung mga mayayaman hindi Pilipino, ito lang forest of the poor, yun lang Pilipino. Tag 20 nga, 1/4 na bigas. Ay. Tuloy. Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Ay, no, sorry. Yung tungkol Wala nga. Wala. Sorry. Tama yun, tama. Hindi yun, Vic. Tama. Walang trabaho. Kaya nga marami din mga Pilipino naglayas. Dito nagpalila sa ibang bansa. Dito naging domestic helper. Itong mga magagaling na mga engineero, magagaling na mga doktor, magagaling na mga nurse, masisipag na mga skilled worker. Dito nagtatrabaho sa ibang bansa dahil may trabaho. Tama ka po, yung sinasabi mo, walang trabaho. sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng Regional Tripartite. Kailan? Gaano kataas? Dagdag ng 20 pesos per day. Na ang kilo ng bigas 40 pesos tapos magdagdag kayo 20 pesos. Ay. So hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Talagang wala tutog. Laging gising. Pampaiksi din ang oras. Bihira buhay ito. Yan. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. Tumaas yung sildo, walang tulugan. Ano mangyari? Kuya. Ang bihira buhay ito. So kung ano, saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda. Pag opinion, pwede ka pumasok. Pag opinion, pasok. Yes! rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Ano? Nagsapawan? Alam mo, madam, ang hirap talaga magdepensa. Yung taong didipinsahan mo, wala namang masama yun sa mga sinasabi mo. Pero yung dinipinsahan mo talaga, wala sa ahulog. Salamat, ma'am. Maris Umali, GMA Integrated News. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey
are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections, or since we already have an upcoming election? Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Aba. Huwag kayo kasi, kayo nagsurvey kasi, huwag kayo magsurvey na, kulilat yung survey. Bira naman itong taga-survey, oh. Napag hinalaan, tuloy kayo na fake news. Ay, nako. Since day one that we had been appointed, we were tasked to do our job, to spread the truth and not fake news. Totoo po yan. Sinabi po natin before na ang fake news makakapag-disc. Maris, sumali. Pakiulit ng tanong mo. Ang layo ng sagot. Pwede ba kayo mga taga-media, umalis na kayo, parang naubusan na ng sagot ito si Madam Claire? Karil ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Sino na naman yung campaign season? Itong mga kandidato nagpakalat ng fake news. So, itong sinasabi ng mga kandidato o itong nag-promote ng mga kandidato, fake news? Paano yung sinasabi ni ni PBBM na abogado si Binay? Exempted yun, exempted. Presidente. Madam Castro, baka na-fake ka rin. Ay, tuloy. All right, ma'am, with regards to my question, in light of the recent spate of kidnappings, what is the reaction of Malacanang in terms of calls for President Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers? Okay. Sa ngayon po, lumalabas naman at ayon ito sa sinabi rin ni Chief Marbil. Muli, babanggitin ko ang kanyang sinabi. These are isolated, calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down. So, tingnan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. Si Torre na bahala dyan. Sabihin mo kay Marbil,
Si Turio, ang galing. Pang dagdag na isang star. As far as you're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po, wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Thank you, ma'am. Buti nga. Alam mo. Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Dahil kinakalaban na kayo. Pag kumakalaban, pag umaangal, fake news. So kahit ano pang sasabihin, ibig sabihin, fake. Parehas kayong abogado eh. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa? Ang galing, di ba? Ang galing. Di na kailangan ng tulong pag mayroong ebidensya. Bakit? Yung pagdala nyo sa labas kay dating Duterte, PRRD. May ebidensya kayo. Bakit kayo nagpatulong? Interpol. May ebidensya kayo. EJK. Tapos bakit kayo nagpatulong? Bira buhay. Ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Yun lang. Padala mo na pamasahe. Paano yun umuwi? Nag-apply ng asylum? Papuntahin ni Ture. Ipakalad ka kay Ture pabalik ng Pilipinas. Ano yun? Madali lang yun. Matunton, galing ni Ture. Kay Kibuloy dati, may detector eh. May detector, heartbeat detector. Tapos ngayon, ano na address,
complete address lang. Padala story doon. Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila, inciting to sedition, if I'm not mistaken. Ang galing nito magtanong itong sa Net 25, no? Ang galing. Ano, Claire? Anong sagot natin? Wala po tayong sinasabi. Wala naman pala eh. Wala pala? Diba, patulong sa Interpol? Pilipino yun eh. Pwede natin ibalik. Di ba yun ang rason? Baka hindi na tayo tulungan sa Interpol pag halimbawa may gusto tayo ibabalik sa ating bansa. Tapos, wala ka palang sinasabi. Na ang nagpakalat po ng fake Polvoron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo. Kasasabi mo lang kanina. Wala pang ilang minuto, hindi pa umabot ng 10 minutes, kasasabi mo pa lang. No, fiddler ng fake news. Tapos sabihin mo na, wala, hindi ko naman sinasabi. Akira doon. Bakit takot? Ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang Hindi naman sinasabi na ikaw ang nagsabi. Sila nga nagsabi. Kaya sinasabihan mo. Kaya sabi mo na fake news. Dahil pag ikaw nagsabi, lalong fake news yun. Sila naman, fake news. Diba? Wala naman. Ayusin. Ano, Madam Claire? Napakagandang tanong. Wala namang magandang sagot. ang vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanya. Naniwala kay Pebbles. Ang galing ninyo, no? Kayo-kayo lang. Wala man lang ibang nagsukat doon sa integridad doon sa sinasabi ni Pebbles. Tapos naniwala ka agad. Ano? Pareha kayo ni Pebbles, no? Parang aso pinakawalan. Ikaw Ikaw taga tahol. Itong isa naman taga kagat. Mga sinabi sa kanyang talumpati sa Maisog Rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. Kailan nyo sampahan? Kailan? Sampahan na kaso?
Bakit si PRRD? Walang sinampan yung kaso sa Pilipinas. Pinahuli nyo, pinalipad nyo sa ibang bansa. O, itong nasa ibang bansa na. Ando na sa ibang bansa eh. Huwag mo na pakialaman yan. Wala na yung gastos para ilipad doon. Ay, naku, Madam Claire. Madam Claire. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. Interpol nga. Interpol. Patulong sa Interpol. Para ba yung ginawa ninyo kay PRRD? Bakit yung ginawa niyo kay PRRD hindi na magawa kay Maharlika at saka ni Attorney Harry Roque? Bakit? Walang kaso? Bakit si PRRD? Meron? Wala nga warrant of arrest. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Sa fake news meron. Mayroon na sa Tricom, sa fake news. Sama man yun sila sa Tricom. Patulong na sa Interpol, Madam Claire. Sabihin mo yung Pangulo, yung Interpol natin, magagamit na natin. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganon ka bigat or kaano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Bakit wala pang kaso? Baka mas mabigat yung sa kabila. Baka isipin, pag ituloy natin to, baka lalo tayong masiro sa trust rating dito. Ay, nako. Baka totoo yung pulburon. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nila Kay PRRD, diretso. Hindi naman importante si Harry Roque. Alam niyo po, Madam Claire, klaruhin niyo na kahit si Maharlika, kahit lalabas pa yung dila yun sa kadadaldal, si Harry Roque naman, kahit lalabas pa yung ano niya, sipon niya sa
kasasabi niya, walang epekto yon para sa inyo. Si PRRD lang ang pinakamatinik sa lalamunan ninyo. Kaya ginanon nyo yon. Yung ginawa nyo kay PRRD, nyo nagawin sa iba. Dahil napakawalang kwenta yung iba. Si PRRD lang ang napakalaking numero para sa inyo. Totoo lang. Huwag na natin isali dito mga fake news. Huwag na. Itong kay PRRD, itong sinasabi na fake news. Itong sinasabi na bangag si Marcos, sinasabi ni PRRD. Bakit niyo sinasabihan si PRRD na fake news yun? Di ba? Ay, nako. Lang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong? Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Wala yung pakialam. Wala talaga yung pakialam yun. Hindi nga nababahala yun ng sitwasyon ng ating bansa. Yun pa kaya rating. Kahit ako naman sabi, presidente ako, kahit negatibuan pa yung rating nyo sa akin, presidente pa rin ako. Pakialam yun. Diba? Wala yun. Rich yun eh. Hindi yun, wala yung pakiramdam dito sa baba. Wala. Bahala yung sinasabi niya. Bahala kayo dyan. Patungkol nga sa drugs yun. Bahala kayo dyan. Anong gawin nyo? Basta gagawin din ang sa amin. Diba? Yun ang sabi niya. Ito lang ang boss na, kumbaga, ito ang leader natin. Hihilahin tayo. Hindi naman hinihila siya, umuuna doon. Hihilahin tayo para mapunta tayo dito sa magandang patutunguhan natin. Nasa kanya, dito ako, bahala na kayo, tutulak kayo dyan. Yeah! Sabi natin kanina, ang Pangulo, kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang... Wala namang sinasabi na ang survey magpapapahinto. Ibig sabihin, hindi siya nakiramdam. Kumbaga, pag ang survey, pag ang rating mo, mababa ang rating mo, magtatanong ka na sa sarili mo, bakit ganito ang rating ng mga tao sa akin? Hindi mo yun i-ignore kung talagang, dahil yung mga tao mismo, yun ang nagluklok sa iyo dyan. Bakit ganito? Mas marami itong hindi na sumang-ayon dito sa pamamalakad ko. Hindi na ibig sabihin, Madam Castro, itong 2,400 na mga sinusurvey, hindi yun nagre-represent sa buong populasyon ng Pilipinas. Ratio lang ngayon eh. Statistics ngayon eh. Mahirap ba yung intindihin, Madam Claire? Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Kana yung nagtatrabaho na may tama. Ikaw naman, Karyo ko. Ano pinagsasabi mo? Magtrabaho na may tama.
pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news. Yun naman, no? Fake news na naman, no? Yung pagpapamura ng bigas, wala. Yung ipahinto, yung kamahalan na mabilihin, wala. Yung fake news lang. Ang galing. At yung tungkol po sa magiging good news po natin, patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Example na connectivity, hindi na maintindihan. Gaano ba kabagal yung internet connection natin ngayon? Kahit binabayaran mo yung data mo, makikita ko yung mga ibang mga magla-live, nakadita lang, tapos ang bagal. Ano ba yung connectivity na sinasabi? Baka fake din yun, ha? Yan po yung dahilan ng meeting. Last two questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, any update po doon sa dapat sana ay meeting ni Secretary Frederick Go sa US Trade Representative para ma-negotiate yung free trade agreement between the Philippines and the US. Yes. Nagkausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang plano na pagpunta po sa US ay first week of May. At sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po ng meeting ang economic team para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Are we hopeful, Yusek, na magiging maganda yung resulta ng gagawing pagbiyahe ni Secretary Go? We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Anong kulay? Anong kulay? Salamat po, Yusek. Finally, Sam Medenilla, Business Mirror. Alam mo, ito si Madam Castro. Ang layo, no? Tinitiran niya yon. Tinitiran niya si Madam Aimee. Tinitiran niya si... Ito talagang tagapagtahol eh. Good morning, ma'am. Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating dun sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo. Ha? Ha? Para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law,
nawalan po ng kamay ang NFA? Saan napunta? Yung pag nakatayo tayo tapos nawala yung kamay, dalawa lang nasa likod o nasa bulsa yung kamay. Parehas lang yun din, madam. Di pag ang gobyerno mag-import, parehas lang din yun. Di kurakot, SOP, parehas lang din yun. Okay pa yung dito sa private. Walang involved na official na, baka meron. Alam mo, madam, mapagobyerno man o mapaprivate yung mag-import, wala yung kaibahan sa mga konstruksyon natin dito sa DPWH. Ito mga kontraktor, ito ang mga private firm. Itong nagpapasabkon, itong gobyerno. Tapos idadaan sa mga legal na bidding. Pagkatapos noon, mag-awarding na, andun pa rin ang korupsyon. Magpupunta yung mga membro ng departamento ng gobyerno, magpunta doon sa mga private contractor para kunin ang sa kanila. Equals the same. Wala namang maminos dyan. Paano mamiminos? Alam mo natin ngayon, sa panahon ngayon, madam, naku po, nakita na ho namin na kahit ito nga sa panahon ng panahon, dito, ngayon. May mga ibang mga ahensya ng gobyerno, tinanggalan ng mga pondo. Suspenso yung mga, halimbawa, itong mga projects natin sa DPWH. Walang mga pondo, yung mga ibang mga malalaking mga proyekto. Tinanggal yung pondo, kinuha yung pera. Saan napunta? Sa ayuda. Parehas lang din yun. Yun na ang kalakalan Kahit saan na magbanda, basta may pera na involved, isa lang din papatunguhan ng pera sa bulsa. Totoo naman sa bulsa. Kahit ako may pera, ilagay ko sa bulsa. Alangan malagay kong bit-bitit. Baka maitapon ko pa. Uhuy. At pati po, ang pag-regulate ng presyo. Madam, regulate na presyo. Ito lang ordinary nating nagtatanim ng kamatis Hindi mo nga ma-regulate yung presyo. Yung farmer natin ng kamatis, mahal ang kanilang production. Tapos pag maibenta nila, mura. Pagdating doon sa palengke, mahal. Tapos sabihin mo regulate. Kamatis pa yun. Paano yung ibang mga bilihin? Bigas. Tag 20. Binting 1/4. Parang tuyo. Alam mo na sa amin. Yung tuyo. Tawag sa amin, Bisaya bulad. Nakalagay dyan sa mga presyuhan niya. Lagay dyan sa mga hapag nila 25 pesos. 1/8. Ay, nako. Tuloy. Ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa kadiwa. Yon.
Sa kadiwa. Kadiwa. Ayun ang sinasabi ko kanina. Saan yung mura? Sa kadiwa. Yung mga bigas na may amak. Birar ba to? Alam nyo po, pag ang gobyerno mag-angkat, ang gobyerno na talaga mag-import, hindi yun kukuha ng magandang klase. Yung mumurahin talaga. Dahil maibinta nila na mura. Paramihan nila. Mura nga, mura. Paramihan nila. Sa dami-dami na nang bibili ni import nila, kumikita pa rin sila. Hindi ibig sabihin, wala, iba. Sabihin na, ito lang ang nakayanan ng gobyerno natin. Ito lang klase na bigas. Ito lang bigas na may mga uod-uod na konti. Dahil pag bibili tayo ng marami, hindi na maka-afford itong gobyerno natin. Itong mga may maraming pera, hindi na kayo makabili ng magandang bigas. Dahil alam mo natin, itong gobyerno natin, hindi naman sila magpo-provide ng magandang kalidad. Karsada nga natin. Ang ninipis. Kunting ulan, lubak agad. Di ba? Walang magandang kalidad. Yung mga public establishment, ang dugyot, walang magandang kalidad. Ito mga minor lang na mga services ng gobyerno, hindi nga ma-provide ng maayos. Ito ba kayong pagkain? Na mismo kayong mga nasa gobyerno nagtatrabaho, yung mga binibinta ninyong bigas na sinasabi mo, madam, na sa kadiwa, baka kahit ikaw hindi ka kakain. Alam mo yung bigas, pag medyo matagal nang na-stack yung bigas, mano na yun siya, naubusan na ng moisture niya, parang matabang na siya. Sobra, may expiration kasi yung bigas eh. Mag-expire kasi yun. Kaya minsan, itong inaamag na, tapos matagal na naka-impact, ang tapang na ng amoy, tapos isasaing mo, medyo, hindi na siya basa-basa. Hindi na siya, kulang na siya sa lasa. Kaya nga mura. Hindi na papakain sa mga tao. Alam mo yung bigas. Tayong mga Pilipino, napakahalaga yung bigas dahil natin sa ulam eh. Minsan yung ulam mo gulay, tapos yung ulam mo tuyo, o yung mga bagoong ulam mo, hindi tayo bungga sa ulam dahil mahal yung mga karne. So, doon tayo babawi sa bigas. Di bali na basta maganda lang yung bigas, masarap yung kanin natin, hindi na tayo maghanap ng masasarap na mga ulam. Diba? Sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Iba kasi inuuna nyo eh. Doon kayo nakafocus sa fake news. Doon kayo nakafocus sa confidential fund. Yun pa lang importante. Kailan yun matutupad yun? Last term? Last year? Tatlong taon na. Pangarap pa.
Huwag madam, magastos yun. Dito tayo sa Pick News. Dito tayo sa Pick News. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research. Di naman wala lang talagang magandang nag-upos doon na talagang ipaglaban. May debate sila na ito talaga may reasoning sila. Ididipinsan yung pakana nila. Ididipinsan yung gusto nila. Italo sila kay Villar eh. May katwiran si Villar kaya pinaburan doon. Diba? Kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Sino, madam? Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation nun. At kailan po kaya balak ng Palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin. Yun na. Idadahilan mo nyo naman ang taong bayan. Idadahilan nyo naman. Ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, Tapos? hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at Tanggalin mo na. Duda ka pa lang, tanggalin mo na. Pira bugado to. Nagdududa ka pa lang. Kumbaga, nagdududa ka pa lang, ikukulong mo na. Ito, nagduda ako, tatanggalin na natin to. Wala ka pang proof. Doon sa mga hinala mo, nagduda ka pa lang. Tatanggalan mo na. Pira naman to. Delikado to. Pag ito magduda. Pero to. Pag magiging pulis to, mas malala pa to kay Ture. Parehas lang. Dahil si Ture, mahinala siya na may heartbeat eh. Hinuhukay na niya eh. Tuloy-tuloy. integrity, hindi ang power ng NFA. Thank you po. Thank you, Yusek Claire.